One TV special report. Okay, Kap. Thank you. Please enact an ordinance, no? Kamu pag enact ordinance, amount, according to your wisdom, kung sa reasonable, necessary, dili sa sobra, dili sa unquestionable, kamu pa enact ordinance. Ang atong clearance fee, ibase sa inyong ordinance. Ay po palabi, kung palabi ano po, may mo na po nga unlawful kay excessive, no? Kuha po sa kuha. Kaya lang reasonable ginafe. No? So, pag inak mo ordinance, Kapitan, okay? So, kung sila yung mga comments kay mo, patay kaduha nga ordinance. Kaparan, Muntol, you have the floor. Good afternoon. Sa kuwapod, muhatag sakto rato nga 5 to 10% ihatag daw sa LGU kay naghago mang LGU. Then ilaha pong mga bayad sa ink o bond paper. Salamat po pero nami hangyo. Sa section 4 diri sa barangay clearance nami requirements diri Mr. Chair na community tax certificate or sidula. Mohangyo pud unta mi nga haron na pud mi bahin Madam Treasurer nga di na mo isyuhan ang taga dito rin mi sa barangay pakuhaon ng mga constituents haron na pud mi bahin para mo dako-dako pud ang taga bukid nga mga kuan muhatag man gud ang treasurer ba diha ang mga lumulupyo mo anha man diha sa ilaha din wala man may bahin ana dapat nami dito ra gid palukaton sa barangay para mudako-dako pud among era kay ang uban man gud sa bukid natiurok man mo baba ang NTA bagsak wala mi honorarium sa mga bipat. Thank you. Mampi, unsa atong guidelines ani sa sidula? Do you have any idea sa guidelines sa sharing sa sidula? Pwede ba makashare kung barangay? Good although, afternoon. ang topic ni kay atong issue ani clearance man, barangay clearance. Panangutana si Kaparan kung pwede ba sa makashare sa sidula. Mampi, do you have the guidance for this? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to everyone. Sir, kana manggong sidula, sir, ay harami makahatag sa kuan ana kung ma-assist na namo. Dili man mi kahatag og pilay ilang lokaton ug moadto sila sa barangay di balik-balik. Ang barangay clearance na nasa amo din ang kuan. Pwede ra siguro kung sa barangay malista lang pod ma-identify lang pod og aha nga barangay ang katosya nga business dito na lang pod nato i-remit kaysa moadto pa sila sa barangay. Ma'am, dili Ang amo magong nahibawan sa mong treasurer ma'am kung kamo ang makakolek diha og sedula from our constituents wala mi bahin. Di ba? Mga kapitan? Para natin decorum, no? We'll speak if recognized by the chair, no? We speak only if recognized by the chair. Hindi mo tubag diretso. Kap, okay, Kap? Sige, Kap, padayon. Kaparan, padayon. Wala na. Mampi. Dili man gud mi kahatag sa amount og pilay ilang lokaton mintras dili pa mi ka-assess sa ilahang business. Dapat mag-declare sa sila, ma-assess sa namo, ayha namo mapalukat og kuan sidula. Mag-assist pa ang kuan, Kaparan, mag-assist pa ang atong siriro. Mag-assist pa sa ila pang i-review ang mambayro nun. Usa mo sila makahatag og mga determination sa share. Honorable Lim, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I would like to respectfully ask your indulgence na can we go back to our topic because Sidula is out of the topic already. Hangyo si Consel Lim nga stick to the one topic. No, okay man lang nga we'll introduce other topics pero we have limited time. We still have to tackle the second ordinance, no? So, sa clearance na, barangay clearance, Honorable Moralion, you have the floor. Thank you, Mr. Chair.
pwede ra ba og usahon isip president sa liga ng barangay okay ra og usahon lang nako sila pa-hands up lang nako og kinsa tong mo okay sa share sa LGU aron usa na lang dili mag isa-isa og hands up tingog. Okay, kitang assessed by our IBC President. Kisa itong muoyon nga, tagag-share ang LGO, raise your right hands. Raise your right hand. Tagag-share ang LGO sa inyong barangay clearance fees. Please count, Secretary. Okay, Mr. Chair, so Okay, katong against sa share sa LGO, murag zero man. So, okay itong musir LGO, pero ato lang itim sa City Council kung unsay labing practical o expedient nga share, no? Amo nang lalisan po sa City Council. Okay. thank you, Mr. Chair. So, wala na lang inquiry. Wala na para we'll go to the second ordinance. Okay na? Sir Ejel, please. Sir Ejel, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Additional information sa barangay and of course sa City Council in the determination of fees and charges labi na specific sa inyong barangay clearance. Naatay ginatawag og toolkit. Okay, toolkit kagikan sa BLGF, Bureau of Local Government Finance. Finance, okay? Dated September 2, 2019. Ako lang idiretso na nga pwede ta makakuha og barangay clearance based ani nga mga items or cost nga atong na-incur. Kay ang balaod wala nag-ingon nga makakolekta mo og barangay clearance kay himuon ninyong negosyo. Ang barangay clearance base sa una personnel cost kung pilay naggasto or kinsa tong naghimo nagpirma sa inyong barangay clearance. So kung pilay ang honorarium naa diri sa toolkit ang computation. Ang kaning toolkit ang mugamit ani ang atong City Council during the review of the ordinance. Ako ning i-turn over sa City Council aron mo inyong basis puhon sa pag check whether or not ang gibasihan or ang determine nga fees sa barangay allowable or consistent with the existing law. Sunod is time spent. Pila ka oras nga gihimo ang mao nga document kay mo count na siya. Sunod, transportation cost. Kanang pag-adto ninyo sa establishment gamit unsay imong gigamit, motor ba, bike ba or rescue ba? Kay kuan na siya og gasolina og ang driver og ang transportation allowance. So basihan nato na inana ang computation. The formula can be found ani nga toolkit. Ako i-turn over. Actually gihatag na nako ni kang Cecil kay mo na problema sa una. So, maintenance sa vehicle, depreciation cost sa vehicle, daghan kay i-consider, and so on and so forth. Other variable cost, mo na tong fuel. Oil sa sakyanan kung gagamit mo. Kung wala mo nagamit, so i-determine, so wala na-incur nga cost aning transportation. Kung duol ra kaayo or gibaklay ra ninyo or ang mga business establishment baklayon ra, so walay na-incur nga transportation cost. Pero layo, pag-inspect ninyo mo yung nagamit or usually diri sa syudad kay gagamit mo og sakyanan pag ocular inspection, so i-appeal na ninyo na nga cost. Okay? Second, other variable cost and fixed cost. Unsa man ni sila? Cost of office space kung ga-rent mo. Kung wala, so wala. Okay. Cost of utilities, tubig, kuryente, internet, phones nga gigamit ninyo during sa pagpanawag nga konsehal tanawa kuno diha kung aprobado man nato ni o i-clear tani nga tao. Water, of course, gipainom ninyo, gipakapi ninyo. Gawas wa niyo pagkapiha. Wa mo na gamit. Electricity, natural, gamit ang electricity. Ngamoy atong gamit sa atong computer pag-print. Di ba? So mo ni ang mga utilities. Dayon, cost of equipment and other facilities. Maintenance, depreciation cost sa atong printer, sa atong photocopier, sa atong air condition, sa atong computers.
Kay mo ni atong gigamit. Yes, ang ink nga imong nagamit, mo nay atong basihan. So dili kay magpataka, kani 1,000, 500 or 2,000. So naatay toolkit, naatay murag basihan aron mo himo ta sa atong fees. And lastly, cost of office supplies. Ang security and janitorial. Kung ang inyong ibutan natog ang inyong barangay office na ay janitor. Pagsulod atong tawhanan, natural limpyuhan biya to niya sa inyong mga inyo na taga coast. Naamoy security. Natural na appeal siya ka-secure. So inyo nang ang BPATS kay naa diha. So security service na siya. So mo ni siya actually ang main nga mga considerations aron mo'y atong basihan sa pagdetermine sa atong barangay fees o barangay clearance fees. So dili kay mata-mata. So posible katong inyong giset diha nga 200 or 50, pwede pa ito mo pataas. Ula, tuod, magamit pa na ibig sakyanan. Kung mo taas, mag-uol atong mga business permit applicants. Kung mo ubos, malipay sada sila. So again, I will turn over sa council para sa inyong determination sa fees, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. That's very helpful to the barangays as well as to the LGU. For natin guidance, no? Sa official gid nga mechanism sa pag-compute sa atong fees sa barangay clearance fees, no? Thank you, Sir Regil. So ano laing pangutana kay we proceed to disikan Sir Limel, please. Last lang, nalang ko'y mga requirements for the barangay profile. Una is katong barangay ordinance. And then sunod, naka-indicate dito ang fees na pila ang among i-collect. And then logo sa barangay na specifics pero magpadala lang mi og communication kung unsay size, pila ka pixel ang logo. Dayon ang signatory name, signatory designation, duha ka buok ang primary signatory o secondary signatory as katong giingon ni Sir Angel. Muna requirement sa atong kaning para ma-uniform ang atong barangay template. Automatic na siya magawa sa. Sir Limel, can you submit your copy of your template? Yes. Ana nga clearance certificate kang Honorable John Carlo Malion Noted. para for him to bring it out to all the barangay officials, Okay. punong barangay. Thank you, sir. So wala na. We'll proceed to the second ordinance. So we request Honorable Catherine Lim again to introduce the silent pictures. Kumahay mo, Honorable Lim, title of 16.1 lang. Kaya mo naman na importante, title of 16.1. Thank you, Mr. Presiding Officer. An ordinance amending Section 4A06 of Ordinance Number 1059-13, otherwise known as the Revised Revenue Code of Ozamis for the purpose of establishing guidelines in the grant of a qualified grace period and final extension for business permit renewal applications. So sa Section 1, Amendment, Letter A, upon receipt by the Business Permit and Licensing Office of a fully accomplished business permit renewal application, plus attachment of all requirements, the submission shall be considered prima facie complete. The BPLO shall then examine the submission for any insufficiencies. Upon finding of any such insufficiencies, the BPLO shall promptly notify the applicant, who shall be given a grace period of 45 calendar days from the notice within which to comply. Now, letter B, at least 5 working days before the grace expires, the applicant may submit a written request for a final extension of 60 calendar days upon a showing of substantial evidence that the continued insufficiency is not attributable to the negligence or fault of the applicant. On or before the last working day prior to the expiration of 45-day grace period, the BPLO shall inform the applicant whether the request for final extension is approved or not. The 60-day extension shall begin
to run upon receipt by the applicant of the approval by the BPLO. Letter C. In cases where the applicant does not submit a written request for final extension or submits a late request, or the request is denied due to a finding of fault or negligence on the part of the applicant, or where the final extension itself expires without compliance satisfaction, the application for business permit renewal shall be denied, and the applicant shall be informed by the BPLO of such denial. D. In applications where government clearances or permits from non-LGU offices are required and the pendency thereof exceeds the above grace period and final extension, despite compliance by the applicant thereto, the renewal application for business permit shall be held in abeyance until such non-LGU or national agencies clearance or permits are released. Provided, however, that within 3 working days from receipt of such non-LGU clearances or permits, the applicant submits the same to the BPLO, in which case the renewal application for business permit shall be considered complete. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Honorable Lim. Kining ordinance na po sa ato na po ng mga negosyante. Kay you know that every year, mag-apply og best permit and deadline January 20. Nya most open good exchange yun sa LGU. Kaya atong mga applicants mo submit, mo apply sa deadline na. Deadline na sa January 20 na mo apply. O 019. Apiki na, dili ma-apply daan sa January 1, January 2. Magdungan tapos makapulik yung atong City Resource Office. So, gihimo ani mode sa atong sponsors nga naay grace period, qualified grace period o final extension, no? Sa aton na binildihon, no? Ang section 1 nag-amendar sa section 4A.06 ordinance number 1059-13, meaning pag-apply sa BPLO, paghimog application sa renewal na application na attachments kani considered pinapatsi complete na. I-assume sa BPLO nga complete na requirements nga gisubmit. Pero i-review pa sa BPLO. I-review pa. Presume nga complete. Pinapatsi meaning presume complete. I-review pa sa BPLO kung na ba insufficiencies. Kung na taga-anog grace period nga 45 days ang applicant to comply with the insufficiencies, no? Naka 45 days, 5 days before, kung di pag ma-comply, 5 days before sa 45 days, mo-apply og final extension, 60 days. No? Nagigihatag nga liwi para sa businessman kay ang atong i-joy space friendly. Tagaan og final extension nga 60 days. Pero, 1 day before sa 45 days nga first extension, pabao na ang applicant nga gideny ang extension. Gideny. So, panalitan, di yun makasamita sa gi-required nga requirement nga in 2%, paglapas sa 60 days, paglapas sa 45 days, wala extension, wala mga extension na 60 days, or expire na ang final extension, i-deny yun sa BPLO ang imong application. So, muna murag unod sa mong ordinansa. Kini, pabunin sa negosyante. Pero atong kuhaan og
reaction, brief reaction atong citizen service kasi sila may mabaguan Kay abi ninyo karong panahon na kapin 2,000 lang mga negosyo, mga apply business atong takbayan. When we as office last 2019 sa atong first term namo, ang mga negosyo mga 2,000 kapin, no? Pero karon panahon na 4,000 na kapin na doble. Ang mga negosyo service meaning hilabo ang ito siyudad. Hindakan negosyo. Napapindi nga almost 100 nga applicants. So dagan ang negosyo na apply sa USAMIS. So kung ang mga negosyante mag-apply deadline, so ako ngayon ang itong mga businessmen nga Sir Kerwin, if you can bring this out to the businessmen, your members nga, kumahay mo, apply sa iyo sa inyong business permit. Nga wala pa yung deadline, apply na kayo. Para taon di bago atong city service na magdugan apply, 2,000 kapin nga application. Kanya pag apply na may requirements, apply, considered complete na. Pero review paghapon ang nabay insufficiencies na kulang. I-review ka po. So, it takes time. It takes time, no? I-review pa. Pag-review, kung na ay makita nga kulang, taga 45 days to comply. Kung 5 días, as panahon. O 5 days before sa expiry sa 45 days, meaning sa 48th day, wala pa mag-expire ang 45 days, kung tanaw nyo, hindi makaya ang pag-comply, pwede po mga yan na another 60 days, sa 60 días na po. Daw kayo nga panahon ng gihatag. Pero, sa 45 days, original, wala magpangayo og extension, 60 days, 1 day before, babaon mo sa pipilo nga, wala gi-grant ang inyong extension para magkapiparan mo. So, nakuha mo ni murag substance sa mga ordinance. So, importante kayo nga akong kuwaon ng pamahayag ni Ma'am Pila Pikit kay sila may actual yun na nakibalo. Sila mulaton sa city service. Kung sa may tabuan no? Ma'am Pila Pikit, can you give us your brief remarks, observations, aning ordinance? Kay sa uban nga mga LGO, wala man gibutan ng extension. Sa ato di ma-extend lang 1 day before Jordan Day, usa pa extend sa mayor. Para ang mga estudyante ma-apply yung daan. No? Dili magdungan basta deadline ba? So, i-announce ang extension, mga 1 day before lang sa expiry, 1 day before. January 19, i-announce na sa mayor nga, extend na itong application sa March na. Muna itong gihimo. Pag kanino nansa, na ay extension daan gihimo. Ang problema kung ang mga estudyante, dito po sa extension magtapok o apply. No? Magtapok o comply sa requirements. So, Mampi, you have now the floor to provide your initial reaction to this ordinance. Kay ang ako alang, good afternoon everyone. Ang ako alang yung i-clarify anyhow when it comes to application of business permit, renewal business permit, ang deadline gyud nato is January 20 per local government code. O sa atong ordinance, January 20 gyud ang deadline sa application. Kung mo-apply ka beyond January 20, mag-penalty na gyud ta og surcharges. Kay dako kaayo ang ato ang kanang usingan ana kanang period nga i-apply ninyo. Di ba? Pwede pa mo January to January 20, dako pa kay na siya. Kay og moingon ta og ang kasagaraan jud is mga-apply sila pagka January 20 na. Nagka dipo-dipo na mi.
in which kamo pwede pa man gud mo maka-apply na before, di ba? Mag-apply na gani mo sa December, pwede na gani. So sa January first week sa January maka-apply naman mo, dili na ta maghulat nga maabot og January 20. So mo ra gyud nang naa sa atong ordinansa, gi-clarify lang gyud nako nga beyond January 20 magkuan na gyud ta kanang mag-penalty. Usa lang ka concern namo is it's because naapay glitches ang atong system sa atong DICT. Naamanggoy problema gamay nga ma-delayed pag-abot dito sa Treasurer's Office. So ang amo lang pareha atong miagi nga naka-apply mo before January 20, wala mo'y penalty, pero naabot man gud sa amo, makita man na dito nga inyong application is January 20, pero wala mo dayon namo ma-assist. It's because sa glitches sa DICT. So amo mong natagaan or na-inform mo na mo sa inyong assessment, dito ta magsugod, once na-inform mo, within 5 days, kinahanglan bayran ninyo ang inyo kanang business permit. So, meaning, yung business license or whatever. Basta kay within 5 days, after mo na-inform, kinahanglan bayran ninyo kay kung mulapas pud mo sa 5 days, naa pud tay kanang surcharge and interest. Kana, mo ni ato ang amendment sa ato ang ordinance last year. It's because sa glitches sa DICT. So karon dili pa mi kabalo kung unsa na ba, smooth sailing na bata or dili. Kay kana ang sauna pa manggod na. Wata kabalo karon or wa na bay mga concern nga angay i-address. So meaning dili pa mi ka istorya ninyo or ipadayon ba ni namo ang ordinance namo atong miagi nga naay allowance nga 5 days after informing you that you have been assessed nga pwede na mo mobayad. Mao na nga kanalay akong gi-clarify. Mao nang ang amo jung i-emphasize nga kinahanglan ang application sa inyo ang renewal sa inyong business permit is January 20 gyud kay beyond ana mag penalty and surcharges na ta. Ana gyud akong gikuan kay ug mo ingon manggod ta og mohatag ta og kanang usayngan ani kanang allowance daan nga unsa nga pizza dito na pud magdasok ana ang pizza. So mo nang kinahanglan diha ra gyud ta sa ato ang January 20. Not unless kung amo ang fault, kung amo sa LGU nga fault nga naay mga glitches mo'y nakaingon. Mao to nga siguro kini gihapon previous namo nga kanang ordinance maoy among i-apply katong within 5 days after informing you nga mo na inyong assessment kana kinahanglan mo bayad mo, but after ana mag-surcharge na pud mo interest dayon if ever pag yun nga kana bitang na mga companies nga tuwa sa lagyo, so dili dayon sila maka-comply sa ila ang requirements, so mao nang magkuan sila, mag-letter sila nga naay kuan o extend na pud sila another 5 days or but before mo humantong first 5 days, kinahanglan mo inform na sila daan nga, oy, napa mi mga requirements nga kuhaon pa namo sa head office or whatsoever. Dahil aron nga dili pud mo makalapas sa amo ang gihatag nga another 5 working days. Ana lang gyud ta kay ngano kanigani ha katong last year. Even bisan gani o mga 5 days lang mi kay aron lang gyud makater ang inyo ang kanang makater lang gyud dayon nato ang katong dapat gyud nga maka-issue gyud dayon mi business permit kay ngano ang ato abayang kaning pag-apply ani is 3 steps ra baya gyud. Application, assessment, and payment. 3 steps ra gyud dapat. So dili na nato patas-on og ayo.
So ang amua og if ever nga naay kwagtaman ra gyud unta mi diri sa atong last year nga ato ang ordinance nga amendment. Basta sa amo ang kuanha nga mas madali gyud siya kaysa ani. Ana basta kuan lang gyud, take note lang gyud nga ang application should be January 20 ra gyud. Beyond ana is penalty and surcharges and whatever nga unsa tong mga kuan, mas i-prefer nako ang previous nga amendment nato sa kuan ordinance. Thank you, ma'am. Can we have the reaction from the businessman? Sir Tangkito, you have the floor. Please give a microphone to Sir Persing. Mayang hapon sa tanan, Mr. Chair, and to all the other councilors here and to the barangay leaders and I am here representative of Osamis Chamber, and I have with us also the president of Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce in the person of Engineer John Kerwin C. Ang akong gusto mapatinawan, actually karon pa ko natinawan gyud nga ang ingon si ma'am nga basta makasubmit lang ta og atong application, deadline of which is January 20, save ka na. Submit. Taas nga panahon daghan sa atong mga negosyante, apil na ko, kaya atong to pag 20, kinahanglan na kay business permit mo gawas. So, sige tagpangayog extension sa atong mayor, sa Miaging mayor, nga mga itag extension. So, gikan sa January 20, gi-extend abot sa February 20. Mao ginang kanunay may tabo. This year, katong sa atong kwan, wala man muhatag si mayor o kwan extension, except na apply lagi ka. So, nang apply me. Ang among na-obserbahan na to kay, daghang kay hitches. Hindi kay ko kwan sa detail, no? Kay madugay man, pero maagi man atong assessment, ana. So, dugay gid mi nakabayad. Naabot pa kay uban og March, April, arera nakabayad. So, sa gisulti ni ma'am, basta makasubmit na ta sa atong mga requirements before January or on or before January 20, sulod na ta. But according to atong proposed ni kay of a fully accomplished business permit renewal application and attachment of all requirements, maura ng mga prima facie kompleto. Ang atogod kay atong next obserbahan, siguro na panahon makulangan ang akong attachments o daghan po sa among mga aplikante nga negosyante, makulangan po attachments. So, kung pagtanaw karon sa BPLO, kulang magka-attachment, di na ka kompleto. So, di ka masuod sa atong January 20 kinta. Ingon na baka na kuan kanang masulod na ta kay siguro tanang negosyante mo apply kuan magina religiously, honestly ba. Pero na magay kulang-kulang po ng atong application. Mo na atong gusto maklaro karon kung kita ko mo submit ko sa akong application for business permit o licenses, sabi na ako, kompleto na. Paglapas sa 20 na, tawgon na itong attention, kulang magkagkuan. So, you are technically ba, ma-penalize na na? Thank you, Mr. Chair.